Linaw ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro at hindi rin nagbabanta nang italaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong. Ay, wait lang. Napanood ko yung dahil dito sa pahayag ni VP Sara Duterte sa na designated survivor. Pinuntahan ko sa Netflix. Pinanood ko talaga yung sinasabi nilang movie. Grabe, nakakatakot naman talagang ang nangyari doon mga kababayan pala. Kwento ko lang sa mga hindi nanonood sa Netflix. Ang nangyari doon mga kababayan, talagang naubos talaga lahat tapos siya lang natira. Ngayon po, siyempre, siya yung natira kaya siya yung kumilos para pag-isahin ang mundo mga kababayan. Napakaganda ng ano na yun. Siguro nanood dito si VP Sara ng Netflix, no? Bago niya sinabi yung mga ganyang bagay, ano? Ano natin? Marcos, nasa frontline ng balitang yan si John Arawa. Dito sa Carmen National High School sa Cebu, dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang huling Brigada Eskwela Kick-Off bago i-turn over bukas ang posisyon bilang Education Secretary kay Senator Sani Angara. Usap-usapan man na napipintong pagbaba niya sa pwesto bilang kalihim ng DepEd, hindi pa rin siya nakaiwas sa tanong tungkol sa kontrobersyal niyang pahayag kaugnay sa pagiging designated survivor daw niya. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, paglilinaw ni VP Sara, hindi siya nagbibiro sa sinabi niya, pero hindi rin daw siya nagbabanta. Kung hindi pa rin daw yan magets ng iba, wala na raw siyang planong mag-explain pa. Dili ito siya joke. Dili po ito siya pamphlet. I think many missed the point. So, para sa ako, wala na sa first time. I don't think we deserve an explanation. Di gaya no mga Mukhang hindi natin malaman yung sinasabi ni VP Sara Duterte na kung biro ba o hindi, ano? Good morning sa iyo, Maricel Official TV. Ma'am, good morning. Mukhang hindi natin malaman kung totoo kasi mukhang naka-smell, no? Naka-smell habang nagsasalita to si VP Sara, eh. Naka-smell siya habang nagsasalita kaya hindi natin malaman kung talagang nagbibiro ba o hindi, pero ngayon, kumpirmado na po na hindi talaga siya dadalo mga kababayan. Daang Sona, hindi dadalo sa Lunes si VP Sara. Walang sinabi ang bise kung saan siya pupunta o anong gagawin niya. Pero heto lang ang sinabi niya. Pero lang po nakatipa o kaya ng Vice President na pinapagita ang iyang attendance sa tanan mga butang. Sa ngayon, mas nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa mga iiwan niyang trabaho sa DepEd. Mamimiss daw niya ang mga katrabaho niya, lalo ang mga teacher. Bukas may nakaschedule na raw silang meeting ni incoming Education Secretary Sani Angara bago ang formal na turnover ng opisina niya. Isa sa tatalakayin nila ang pagtatalaga ng mga bagong opisyal sa DepEd, kasunod ng pagbibitiw din sa pwesto ng 5 matataas na opisyal ng kagawaran. Kung trabaho naman daw sa DepEd ang pag-uusapan, wala naman siyang kailangang ihabilin. Yo, Daniel Berre Sports Highlights. Good morning. Miguel Absata sa'yo. Yo. Dahil kumpiyansa naman daw siya sa kakayahan, Senator Angara. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Okay. Yan po ang kanyang pahayag mga kababayan. Konfirmado po na hindi po siya dadalo sa SUNA. At ang sinabi niya nga po dito, ngayon lang daw siya nakakita na hinahanap-hanap ng lahat ng mga politiko ang Vice Presidente sa SUNA. Diba? Dahil sa kahanap nyo ng kahanap dito kay VP Sara, binalik niya ngayon na parang pinaka-importante. Parang ganito ang gusto niya sabihin. Ngayon lang daw siya nakakita na hinahanap-hanap ang Vice Presidente. Parang napahiya tuloy dito yung mga politiko na to. Sa kanya sinabi. Alam nyo, kahit wala naman itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, tuloy pa rin naman po ang SUNA ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba?
Kaya hayaan nyo na po. Ang importante dyan, matapos ng maayos ang suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung wala si BP, hayaan nyo na po. Baka kasi mayroon siyang ibang pupuntahan na pinaka-importante sa buhay niya. Diba? Baka gusto niya mag-basketball, manood ng basketball. Hindi, baka mamaya may pupuntahan talaga siya importante. Kaya, tsaka pangalawa mga kababayan, nag-resign na po siya Sakto kasi, ang suna sa Lunes. Ang pagre-resign niya yata bukas na, di ba? Talagang bukas, hindi na po siya sekretary ng DepEd. Kaya nakakahiya naman yun siguro para sa kanya, di ba? Na pupunta pa siya samantala nag-resign na siya. Nga naman, baka ang problema nga dito, baka sa susunod ng mga 3 taon pa ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang hindi nyo na makikita itong si BP Sara na aatin dyan sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi naman siguro sa kawalan mga kababayan, no? Siguro naman dito sa Admin Marcos, hindi naman siguro kawalan si BP. Yeah? Kaya niya siguro yun nasabi na designated survivor kasi nga napanood niya yung movie. Siguro diba, bago in-interview siya, nanood muna siya ng movie. Kaya yun, pumasok sa isip niya, parang si Kiko Pangilinan ba? Nanonood ng movie. Nga lang, may patama kay BP Sara kasi siya ang unang-una nagsalita ng ganyan. Diba? Kaya yan yun na siguro, importante dyan, walang mangyaring kaguluhan. Dyan sa Lunes, dito sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi naman siguro gagawin ni BP yun. Sa tingin ko lang manggugulo siya, tapos hindi siya pumunta, di siya pagbibintangan. Diba? Mga kababayan, tama ba ako? Siya po ang pagbibintangan yan. Kung hindi siya pumunta tapos biglang nagkagulo, wala pong ibang pagbibintangan dyan kundi siya. Tama? Hello, Katya. Good morning sa'yo, ma'am. Hi, welcome sa ating live stream. Ibalita Bay. Good morning sa'yo, okay? Kaya, wag nyo na siguro pansinin niya si BP, di ba? Total kinonfirm na niya na hindi siya dadalo, hindi naman siguro sa kawalan di ba? Pinaka-importante lang naman dyan yung mga sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang inaasahan ko talaga dito na sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, number 1 dyan, yung pogo.